Good morning. So last Sunday ay, sino po nag-host sa atin? Ang YWAB. Pinagpala po tayo. Amen. So praise the Lord sa buhay ng ating mga YWAB. At ngayon po ay, YWAB din po ba yung nag-present? Pareho lang sila nung naunang na-play naman, di ba? Kaya sabi ko, parang ito yung nandun kami sa Vietnam na tinasayaw nung mga parang usong-uso yung, parang sabi ko, hindi ba wordly yun? Pero, ngayon, pwede yun, mamaya, gawin natin sa ating parang icebreaker, no? Parang ano siya, Zumba ang dating, di ba? So, galing pala magsayaw ni Kuya Joring, no? Ngayon ko lang. Ano ba? More? More practice daw. Hallelujah. Kasi nakapokus siya sa sa pagkayag. Yung pala, at the end, siya rin pala, no? Pero praise the Lord, ganun din yung ang bawat isa sa atin. So, diyan, ang pag-aaralan natin ngayon is the church at its best. Bakit hindi siya yung building? Bakit siya yung mga tao? Kasi ang iglesia naman talaga ay hindi templo o yung sanctuary or, yung building itself, kundi tayong mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen ba? Kaya, ano nga po ba yung ating mapapag-aralan ngayon? So, basahin po natin ang aklat ng Acts, the book of Acts, verses 2:42 to 47. Dito po tayo magninilay-nilay. Sige po, tayo po tayong lahat sa pagbasa ng salita ng Diyos. Basahin niyo po sa English, babasahin ko naman po sa Tagalog. Acts 42 to 47. Babasahin ko muna po sa Tagalog. Andiyan na? Sa una po yun? Okay. Sige po, pakibasa. Everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give. Every day they continued to meet together in temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Amen. So sa Tagalog naman po, ang mga mananampalataya ay masigasig sa pag-aaral ng mga itinuturo ng mga apostol, sa pagtitipon bilang magkakapatid, sa pagpira-piraso ng tinapay upang gunitain ang Panginoon, at sa panalangin. Namangha ang lahat ng tao dahil sa maraming kababalaghan at tanda na ginawa ng Diyos sa pamagitan ng mga apostol. Palaging nagsasama-sama ang mga mananampalataya at ibinabahagi ang kanilang ari-arian sa isa't isa. Ipinagbili nila ang kanilang mga lupa at mga ari-arian at ang pera'y pinamahagi nila sa kanilang mga kasama ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Araw-araw nagtitipon sila sa templo at nagsasalo-salo sa pagkain upang gunitain ang Panginoon sa kanilang mga bahay na may lubos na kagalakan at malinis na kalooban. Palagi silang nagpupuri sa Diyos at ang mga tao'y nalulugod sa kanila. Araw-araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga taong kanyang inililigtas. So pagpalain ng Diyos ang pagbasa ng kanyang salita, tayo po ay manalangin.
Salamat po aming Ama sa iyong salita sa umagang ito. Gawin mo nga po ang aming mga puso na katulad ng isang matabang lupa na handa nang makinig sa iyong salita, Panginoon. And as we hear your word today, O Lord, nawa, Panginoon, ito po ay maging seed, O Lord, na kung saan ito ay hindi lang mananatili sa aming puso at isipan, kundi aming itong ipamumuhay. Mangyari ang kalooban mo sa oras na ito, itago mo po ang iyong lingkod sa iyong krus, at ikaw lang, Panginoong Hesukristo, ang makita. Ikaw po ang magsalita sa amin, Banal na Espiritu. Gamitin mo lang po ang aking tinig sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na. So, the church at its best. Sabi, without faith, we cannot please God. And faith without works is dead. So this time, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, doon sa binasa natin sa Acts, ito po yung katulad ng mga first century church. Hindi po sila pumupunta sa katulad nito, no, sa posadas, para lang sa religious ceremony. O para lang mapakita yung halimbawa, yung angking talino o talento ni Brother Jory. Hindi lang po yun. Kundi nagsasama-sama tayo, yan yung binasa natin sa Acts 2:42, na they gathered to eat, to fellowship, to pray, and to build up one another with the words of Jesus Christ. Hindi tayo napupuno just because pumunta ka sa church. Yung parang nakaugalian lang. Na kapag katapos nun, tapos na. At siya'y dumating at siya'y umalis. Pero mananatili tayo rito at tayo ay hindi lang basta makikinig ng salita ng Diyos, mag-aaralan, at tayo rin ay mag-fellowship at magkakainan. Amen po ba? So, nakaugalian na rin po ba yun? Ng bawat isa? So, parang sa Acts, ang makikita natin dyan, more on action. So, masasabi natin sa Acts, church in action. And makikita rin natin dyan ang pagkilos ng banal na Espiritu Santo. Dahil nga po yun ang pangako ng ating Panginoong Hesus nung siya'y umakyat na, bago siya umakyat sa langit, iniwan niya ang kanyang banal na Espiritu Santo. Kaya tayong mga alagad niya ay inuutusan niyang humayo. Amen po ba? Pero sa paghayo natin, hindi tayo nag-iisa. Hintayin natin yung kapangyarihan na ibibigay sa atin ng banal na Espiritu. At yun ay makikita natin sa Acts 1:8. No? Na, nung napuspos yung mga disipulo, yung mga alagad ng ating Panginoong Hesus, ano nangyari? Signs and wonders follow them. At dahil doon, dumadami sila sa araw-araw. Amen po ba? At yun po ang ninanais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ang sa early church, ay makikita natin yung vibrancy at yung pagkakaisa na nakakapag-inspire sa bawat isa sa atin ngayon. Sino na po nakabasa ng buong Acts? Di ba, pagka nabasa mo to, talagang magkakaroon ka ng desire na maglingkod totally sa ating Panginoon. Amen ba? With excitement. Kasi every time they go out to preach the gospel, signs and wonders follow them. Nandoon yung mga may sakit ay gumagaling, yung mga tao na may problema ay naiibsan ang mga problema. Not because of them, but because the power na nasa kanila. Apat na nakita ko po doon, yung four main characteristics of the early church. Una, ito po yung para natin maagaya o tularan.
Una, devotion to apostolic teaching and fellowship. Nasa verse 42 po yan. And they devoted themselves to the apostles' teaching and the fellowship. So, dalawa po ang sinasabi dyan, devotion to teaching and devotion to fellowship. Nakakasunod po ba? So, the early believers prioritized the apostles' teaching. Ano po yon? Foundational for the spiritual growth. So, nagtuturuan sila. Tinuturuan nila yung mga tao na dumarating at hindi lang basta tinuturo, kundi pinamamalas o ipinapakita rin. So, yung teaching na yon ay nakasentro kay Kristo lamang. And the gospel and how to live out with faith. So, yun po yung mga unang iglesia na sila ay nagtuturo at sa kanilang pagtuturo, nakikita iyon sa kanilang pananampalataya sa kanilang buhay. Amen po ba? Sabi sa 2 Timothy 3:16 to 17. Pakibasa po. Nandyan ba? All scripture is God-breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness. Sige, tuloy niyo po yan. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So, ini-engage tayo, no? Kailangan mag-engage tayo bilang mga anak ng ating Panginoon, bilang mga alagad niya o disipulo niya, for every good work. Kaya kailangan nating magturuan. Kailangan nating alamin ang itinuturo ng banal na salita ng Diyos. And not only that, kailangan din tayong magkaroon ng devotion to fellowship. Fellowship is not just more than social gatherings na parang nagkikitaan para magpakita o mag-showcase lang ng kagandahan o ng yung kagalingan. Kundi, more than that, it is a deep spiritual community where believers share their lives, burdens, and joys. No, hindi lang tayo nagkikita-kita para lang maging masaya. Kundi, nagsasama-sama tayo para magkakilanlan. Amen ba? At makita yung komunidad na ninanais ng ating Panginoong Hesukristo. Na kung saan, na-share natin yung ating buhay. Ano pa? Hindi lang yung buhay natin, maging yung nararamdaman natin, yung mga bigat na i-share natin sa ating kapatiran. At maging yung ating mga, yung mga kagalakan. Hindi lang puro hirap, kundi may kasayahan din tayong sinishare sa bawat magkakapatid sa ating pagtitipon-tipon. Amen po ba? So, hindi ko lang na-picturean kahapon, pagkatapos ng body prayer, bago yon, namalas ko na yung mga kapatid, yung mga, kahapon, mga warrior parents, no? At yung mga couple, sa kitchen natin. And ang nakakatuwa doon, kaya na very good sila kahapon, kasi 8:45, kasi 9 a.m. ang ating body prayer, 8:45, nandito na po sila, ready na silang i-meet ang ating Panginoon. Hindi naging dahilan yung magluluto sila para hindi umattend ng gawain, kundi inagahan talaga nila ang punta rito para before the time, yung meeting time, ay nandito na sila at makiisa sa pagsasama
sa pagpupuri, sa pagsamba, sa pananalanginan, at sa pag-i-encouragean. So, ganun po yung ninanais ng ating Panginoon sa atin, na we must devoted ourselves to fellowship. Hindi yung busy ako kagabi o napagod ako kagabi, kaya okay lang na mapagod ako, maiintindihan ako ng ating Panginoon. Kaya alas 9 or alas 8 dapat nandito na, kasi nga meron pa tayong pre-worship, di ba? So, okay lang na malate. Anyway, busy naman ako kagabi. Madaling araw na nga akong gumising, natulog eh. So, enough ba yon na reason? Pero kung ikaw, ang puso mo ay nag-uumapaw at ikaw ay naglilingkod sa kataas-taasang Diyos, hindi mo maalintana yung puyat, yung pagod. Kundi, konting oras na paggising mo, na-recharge ka na. At muli, makakapaglingkod ka. Hindi magiging dahilan na late ka nang dumating o sa bahay kagabi. So, kahapon, galing kami dito, maaga kami. Gumising ako ng kasi aalis kami ng, anong oras nga ba yung call time? 9 o'clock naman, di ba? Pero sinabi ko, aalis kami doon ng, anong oras tayo umalis, Eugene? 8 o'clock. So, praise the Lord, nakaalis kami on time. Kaya pagdating namin dito, maaga pa. So, 8:30, meron ka pang oras na kung kailangan mong pumunta sa CR, mag-ayos, mag-retouch, or kung sino man yung gusto mong makausap. Kaya kahapon, nakapag-start kami ng tama, na walang struggles, maayos. Sorry na lang doon sa hindi nakarating ng maaga. Pero kapag ikaw talaga ang focus mo ay makita, dahil nga ang nakipagtipan tayo, hindi lang naman sa tao, di ba? Kundi sa King of Kings and the Lord of Lords. If ever na kakausapin ka ng presidente, meron kang appointment kay President Bongbong Marcos, pupunta ka ba ng late? So, hindi. So, kapag may mataas na tao, for sure, ibibigay mo yung best mo. But we are serving the King of Kings and the Lord of Lords. Amen po ba? At kung pababayaan natin na, okay na, sila-sila na lang. Hindi po sila ang nawawalan. Yung mga dumarating ng maaga, yung nag-e-effort, nagsasacrifice, kundi yung mga hindi nakikisama. Amen po ba sa fellowship? Ano nangyayari? Ganyan naman lagi yan, ganyan. Pero negative ng negative. Pero sino po ang nanghihina? Siya rin, di ba? Kaya hopefully, ang bawat isa sa atin ay magnais na next time, I want to belong there. I want to be there. At na-miss po namin yung marami sa inyo kahapon sa ginawa ng Panginoon. Amen? So, tandaan natin, fellowship is more than social gatherings. So, katulad ng, yun nga, yung ginawa nilang pagluluto, of course, meron, dagdagan mo pa ng paminta, lagyan mo ng ganito. So, anong kinalabasan? Maalat. So, naging masarap. Kasi nag-ano sila ng effort. Merong nagtatadtad for sure dyan ng bawang, ng sibuyas. Mapalad yung nag-ano sibuyas kasi may libre na siyang iyak, di ba? So, kahit na masaya siya, naiiyak siya. Pero, pagkatapos naman at naririnig na masarap, masarap po ba yung arroz caldo kahapon with egg and 2 siomai? It's your loss, Pastor, kasi wala ka kahapon. So, pero alam nyo po, hindi lang yun yung ano natin kundi yung effort, di ba? Na masaya tayo. And hanggang sa malis, masaya pa rin. Kasi yung mga sabi kong kainin, take out na ng iba. So, masarap po, di ba? At kung meron kang pagkain, masarap yung maraming kumakain. Di ba? Lalo na kung mataas ang sugar mo, it's better na i-share mo. Lalo na ngayon ay panahon ng mangga or patapos na. Pero ang tamis nun. Kaya maraming inaatake ng sugar ngayon.
dahil nga sa mangga. Pero kung iyan na share mo, katulad na may nagbigay sa'yo ng isang pack ng chocolates, hindi ka tataas ang sugar kung iyon ay sinishare mo. Amen ba? So, kung sino man yung maraming tago dyan, and most likely, siguro ako na isa doon. Ngayon, mahilig na lang akong bumili, pero hindi na ako nakain. Kaya sa Sunday, i-share ko sa inyo. So, yun. So, second, yan po yung una na nakita natin o pinakita ng naunang church. Devotion to apostolic teaching and fellowship. Pangalawa, breaking of bread and prayers. So, sa 42b, to the breaking of bread and the prayers. Yung breaking of bread, this represents both the Lord's Supper and shared meals. Hindi lang po enough yan yung nakagalian na meron tayong minsan ostya or yung bread or biscuit, di ba? O yung iba, pira-piraso talaga na tinapay. Pero ito po yung shared meals, na ibig sabihin parang piyesta lagi sa ating pamilya. Kada meron tayong gawain. Mamaya, for sure, marami na naman tayong pagkain. So, nilulooking forward po ba natin yon? Mas maganda rin na ikaw may isi-share. Hindi laging kukuha lang ng di ba? Mayroong ano yon. So, parang give and take. Hindi lang take ng take. So, symbolizing unity among believers. Yun po yung inaano nung ating pag-share ng pagkain or ng breaking of bread. So, katulad ng ating Panginoong Hesukristo, pinakita niya yan sa atin doon sa Last Supper, di ba? An example niya yan. So, mismong ang ating Panginoong Jesus ang nag-practice noon at minodel sa atin. Para ano? As a remembrance of His sacrifice and a celebration of His resurrection. So, alam niya na yung mangyayari sa Kanya. Kaya, sinelebrate niya na. At ipinakita niya na sa mga tao niya, sa mga alagad niya, na kailangan nating gawin parati iyon. Every time we gather, merong something to share. Hindi naman kailangan grande, kundi kahit na tinapay lang yan at pansit, masaya na yan. Amen ba? Ang importante, nakikita natin yung pag-ibig ng bawat isa. Katulad dun sa 1 Corinthians 11:24-25, ito yung importansya, no? Nandiyan ba? 1 Corinthians 11:24-25, pakibasa po, tayo tayong lahat. And when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this, whenever you drink it, remembrance of me." Amen. So, that is the importance of remembering our Lord Jesus Christ through communion. Sige po, makaupo na. Okay. So, ano naman po yung importance of prayer? The early church was committed to prayer as a lifeline to God. So, tayo bilang anak niya, bilang mga lingkod niya, ay kailangan nating kausapin siya kung meron tayong nais na mangyari sa ating buhay. So, prayer is a lifeline to God. So, tayo, yung mga naunang iglesia, they prayed together para ano? Hanapin yung guidance ng ating Panginoon para din magkaroon ng kalakasan at mag-intervene ang banal na Espiritu Santo. And that was we did yesterday. No? Ang bilis-bilis at merong mga pangitain, merong fresh revelations from the Word of God na na-share ang bawat isa. So maganda po na kapag tayo ay nagsasama-sama na may panalanginan, di ba? Pag alis natin sa lugar,
tayo ay na-recharge na. Amen. Kaya yun po yung kainaman din na tayo ay merong mga small group sa ating, sabi nga nila, wag nang tawaging small, kundi big group. No? O kaya cell group. Di ba? So, it moves forward. No? Doon para makita natin yung purpose and direction sa ating iglesia. Napaka-importante po ng panalanginan. Kaya nga, ini-encourage ko ang bawat isa na umattend, not only first Saturday of the month, but every Thursday, 6 p.m. to 9 p.m. via online naman po ito. Kaya kahit na nasa daan ka or kung safe naman yung lugar mo at may sarili ka naman sasakyan, hindi magiging dahilan na nasa daan ka, di ba? Or kung ikaw ay mayroong gagawin, unahin mo muna para ma-recharge ka din. At maganda po yung tayo ay nagpapanalanginan, nagiging daan tayo, naging tagapamagitan tayo para mapalakas yung ating kapwa. At ganun din naman, yung sharing yung last Thursday, na kung saan, importante ang pananalangin. Kasi kung meron kang problema, lalo na doon sa pamilya, nagkakaroon ng pagkakaisa para i-request sa Panginoon na mangyari ang kalooban niya sa buhay ng tao, especially kung may sakit, yung pinagpipray natin na may kagalingan, o kung ano man yung kanyang problema. Amen po ba? So when we pray collectively, we align ourselves with God's will and purpose. Amen? And number 3, generosity and community support. Generosity and community support. Sabi doon, and sabi sa Acts 2:44-45, and all who believed were together and had all things in common, and they were selling their possessions and belongings and distributing the proceeds to all as any had need. So pagka tayo po ay nagtutulungan at meron talagang desire na hindi lang, sabi nga, wag mong unahin yung sarili mo. Yun po yung inan natin last week, di ba? Wag nating unahin yung kapakanan mo, kundi yung kapakanan muna ng kapwa mo. Amen ba? At ang nakakatuwa doon, pag inuna natin ang pangangailangan ng kapwa natin, ang pangangailangan mo, ang Diyos ang nagpo-provide. Di ba? Minsan, mas kailangan ng tao yung panalangin. So, tinawagan ka, nag-take time ka. Pero hindi naman alam ng tao na ikaw ay may pinagdaraanan din ng mga oras na yon. Pero ang maganda, habang nananalangin ka dun sa kapatid na yon, pinalalakas ka rin ng banal na espiritu. Amen ba? And yun po ang nakakatuwa, na kapag tayo, inuna natin ang kapakanan ng kapwa natin bago sarili natin, lahat tayo, hindi natin naiisip, lahat napupunan. Kaya, iisipin nyo pagdating sa pot bless, di ba, ang laging suma total niyan, walang nagkukulang, kundi overflowing. Hindi lang busog na busog ang lahat, kundi may mga Sharon pa o take away. Di ba? So, ganun lagi. Kaya, imagine niyo ang ating iglesia na kung ikaw may sobra sa bahay or nakita mo naman na over sa inyong, ibibigay mo. Di ba ang sarap-sarap? Lalo na kung yung pala paborito ng kapatid na yon. No? Sa inyo, hindi naman kinakain ng mga anak mo o nung ikaw mismo, hindi mo type. Example yung durian. No? Sa iba, pinamigay ko na lang yung 2 durian noong Biyernes kasi nga yung pinagbibigyan ko, ayaw. Tapos pagdating dito, marami palang paborito yon at gustong-gusto. Isa na lang ang nadala ko rito kasi yun na lang yung hindi pa bukas na bukas. Ibig sabihin, hindi pa siya hinog na hinog. Tapos nung binuksan ko kahapon, hinahanap ko yung lalagyan na may durian, lalagyan na lang. So, marami pang may gusto. So, yung ganun, nakakatuwa po yun, di ba? Pagkat nag-share tayo,
walang magkukulang. Kaya there is unity and sharing sa mga lingkod at sa pamilya ng Diyos. So the believers shared their resources at para maipakita natin yung pag-ibig natin sa bawat isa. At hindi lang basta pwedeng mahal kita kapatid, kundi with action. Amen? So beyond words to action. So yun yung radical generosity na caring for those in need. Amen po ba yun? Kaya marami ka kapatid ngayon, pinagpapala ka, huwag mo nang ikwento kung hindi ka naman mag-aaksyon. Minsan, sasabihin niya, ang dami niya ng ipon. Pero sa halip na siya ang magbigay, siya pa ang kukuha. Papaano mo mahal kita kapatid, at kung ano yung meron ako, magkakaroon ka din. At pagka tayo nagkaroon ng pagsisharean, lahat sa atin ay mabupuno. Walang magugutom. Amen po ba? So, sabi sa 2 Corinthians 9:7, God loves a cheerful giver. Ayaw ng Panginoon na kapag nagbigay ka, kasi sinabi lang ni pastor o sinabi lang ng iyong cell leader. Kundi magandang nagbibigay ka because you know, one day, or nang nakaraan na sa buhay mo, na ikaw din, dumating din yung ikaw yung nangangailangan. At nung may nagbigay, di ba, ang laki-laki ng katuwaan mo. At minsan, nakakatuwa, kahit na hindi mo kailangan, ibinibigay ng Diyos. Bakit? For future need din pala. Minsan, hindi lang tutugunin ng Diyos yung pangangailangan mo ngayon. Even yung need mo for future. Na-experience ba yun? So, minsan may nagregalo sa akin, hindi ko gusto, kasi hindi ko naman kailangan that time. Pero di tinabi ko lang kasi bigay. So, yung ganun, parang nakakahiya naman kung ipamimigay mo rin, tapos nasa church, tapos makikita niya suot-suot o ginagamit, di ba? So, nakakahiya naman sa nagbigay. And later on din pala, magagamit ko. Nakuha nyo? So, pero pagka ganon, ma-appreciate mo yung nagbigay na yon. Di ba? Kasi naging pagpapala siya. At kaya tayo, pag nagbigay, magbigay tayo ng nakangiti at may kagalakan. So marami sa atin yan na mga kapatiran. Minsan, katulad noong balo, ang kailangan mo lang ibigay ay yung meron ka. Pero the rest ng pangangailangan mo, God will provide for you. Kaya yun ang pangako sa mga kapatid nating balo o yung wala ng asawa, especially ang mga kababaihan. Di ba? Pinagkulang po ba kayo? At dahil nandito tayo sa iglesia, pinapanalangin kayo at tinitingnan din kung ano man yung pangangailangan nyo. And praise the Lord, sila mismo may initiative na nagsasama-sama para mag-enjoy sa isa't isa. Hindi boring ang buhay. Amen? Dahil tayo ay kompleto kay Kristo. At kapag mayroong pagkakaisa, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa at pag-sharean, lahat ay napupunuan. Amen? So, ganun din po sa community support. In practical terms, meron tayong mga kailangang i-meet na mga pangangailangan sa ating congregation, sa ating local community. Katulad ng ginawa natin the other Saturday, pumunta tayo sa mga nasunugan. Pero hindi tayo naghihintay ng kapalit o ng recognition. Kasi alam natin, as we share the love of God to them, ang Panginoon ang nabibigyan natin ng kaluguran. And it's more than enough. Amen po ba? Nakabalik tayo dito ng masaya. Amen? At kumain ulit ng, hindi naman lugaw, kundi sopas naman na masarap. Masarap po ba yung sopas the other Saturday? Pero parang feeling ko nga nun, ang bilis no, naluto. Parang naggaganon lang, ayun na, meron ng sopas. At marami pang takeaways din. Sino yung nakapag-uwi nun? Diba masarap? So, praise the Lord. So, katulad, imagine niyo,
ang isang kilt or yung parang nowadays may marami ng tao ang may air condition. Tama? So, kinakailangan mo minsan dahil sobrang lamig na sa madaling araw, yung spread, yung beddings, yung comforter, 'di ba? Pero naiisip niyo ba kung gaano karaming threads ang nasayang? Actually, kung gawa iyan sa silk, ang daming namatay na kukun. Yung mga 'di ba kaya mahal po yung silk na beddings. Kasi thousands yung nawawala para lang makagawa ng silk. At pang daw po yun, anti-aging. Kaya pagka silk ang inyong unan, yun yung tinuro sa amin nung nagpunta kami doon sa isang parang ay kumikinis daw ang muka. Totoo ba yung kay Pastor Elmer? Binilang ko yan ng silk para kuminis ang mukha. At para daw bumata. Kaya marami nagsasabi sa kanya na hindi siya mukhang 56. Mukhang 55 and a half. Hindi, mukhang bata daw siya. Amen ba? So yun. Katulad nung kilt o yung kapag yung pinagsama-sama, marami siya, mahirap siyang gawin, pero pagka nagsama-sama, nagiging comforter siya. Nako-comfort niya yung gumagamit. At the same thing with us. Magkakaiba man tayo, we are unique individual, magkakaiba ng pananaw, ng kinalakihan, pero dahil may pagmamahalan at pinagkakaisa tayo ng ating Panginoong Hesukristo, masaya. At dahil doon, hindi lang basta nagiging masaya, kundi nagkakaroon tayo ng pagkakatulong-tulungan. Ang importante lang kapatid, huwag mong hayaan ang sarili mo na ma-isolate. Kasi minsan tayo ang humihiwalay sa ating mga cell group o sa ating mga kapatiran. Kaya please, huwag kayong umalis muna. Take time na meron kayong ma-sharean. Mag-sharean muna kayo mamaya bago umalis. Amen ba? At magiging iba. No? Magpa-pray ka kung kinakailangan. Amen? So let us have support in our community. Amen ba? Hindi tayo yung hindi tayo yung naghihintay ng suporta o ng ayuda, kundi tayo ang magsusuporta sa ating komunidad. Our contributions, when combined, create a strong support system within our church. Amen po ba? And number 4, worship and witness. Worship and witness. Nasa Acts 2:46 to 47. Ang sabi doon, and day by day, attending the temple together and breaking bread in their homes, they received their food with glad and generous hearts, praising God and having favor with all the people. So ganun po pala yun. When we worship God in spirit and in truth, and we witness, tayo mismo, nagkakaroon tayo ng pagpupuri sa Panginoon, ng pagpapasalamat, at nakikita natin yung favor from men. At tayo rin, nabibigyan din natin sila in return. So, worship, anong ginagawa ng early church that time? Nag-e-engage sila sa pagsamba, both in collective gatherings and in their homes. Binasa po natin yan, 46 to 47. Kahit na nasaan sila, hindi lang kung kailan tayo nandirito sa church o dito sa sanctuary na ito, kundi kahit na nasa bahay tayo, nagsumasamba pa rin tayo, nagpupuri pa rin tayo sa ating Panginoon. Amen ba? Para Para maipakita natin yung ating gratitude sa ating Panginoon at sa ating mga mahal sa buhay. So, maganda po yun, di ba? Yung family altar sa ating tahanan, lagi nating ipinapanalangin yun na bawat pamilya sana
ay merong time para mag-aralan ng salita ng Diyos, magpanalanginan, mag-share kung ano yung nangyayari na sa kayo. Amen po ba? Hindi po masamang magtanong mga magulang kung kamusta na ang inyong mga anak. At ganun din kayong mga anak, hindi masamang magtanong kung kamusta na ang inyong mga magulang. Amen ba? So, magkaroon tayo ng worship hindi lang sa ating iglesia dito sa Posadas or kundi nasaan man tayo, especially sa ating tahanan. Amen po ba? Nang sa gayon ay magkaroon tayo ng masayang komunidad. Kasi a happy family, influence the community. Amen ba? Kaya pag masaya ka, for sure, magiging masaya rin yung komunidad mo. Amen? Magiging pagpapala ka kasi. So sabi sa Psalm 100 verse 4, enter His gates with thanksgiving and His courts with praise. Dapat bilang mga anak ng Panginoon o mga alagad niya, tayo ay laging merong pagpupuri sa Kanya at pagpapasalamat. So, let us have the opportunity, na ma-appreciate ang mga ginagawa ng Diyos sa ating buhay. I-share din natin ito sa ating kapwa. At yung witness to the community. So, not only makita ng mga tao na tayo patuloy na sumasamba, magkaroon din sila ng desire na paano nga bang mangyari na maging maayos ang aming tahanan, katulad ng aming kapitbahay na Kristiyano. So, maging witness tayo sa komunidad. So, their authentic love and unity attracted others. Amen po ba? So, the Lord added to their number daily because of their witness. Kaya ang sabi sa Matthew 5:16 says, let your light shine before others so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. So kapag tayo ay masayang pamilya na mayroong takot sa Diyos at nagmamahalan, nagkakaunawaan, nagkakatulong-tulungan at nagkakaisa, makikita ito ng mga tao sa paligid natin. And they will ask. Minsan, hindi na sila pigil sa sarili nila, kundi magtatanong na sila, ano ang meron kayo? Bakit nakakatuwa ang pamilya nyo? Na parang pag nagsasama kayo, parang walang problema ang mundo. Di ba? So nagiging magandang halimbawa tayo. Kaya kapatid, let your light shine before others. Let them see Jesus in us. Amen ba? So, ang dami pong magagawaing mabubuksan. Alam niyo, sa komunidad lang namin, actually, maraming nagnanais na mag-Bible study. Ang minsan, yung oras na parang nauubos na sa marami pang gawain. Pero pagka naghanap ka ng gawain sa Panginoon, kabi-kabila ang daming gawain na mabubuksan. Amen po ba? So, when we embody the love of God or ng ating Panginoong Jesucristo, we become irresistible to those seeking hope and community. So, magkakaroon sila na may pag-asa talaga ang ating bansa kung mayroong pagkakatulungan at pagmamahalan. Amen ba? Hindi natin maalis na yung corruption Nandyan na yan. Yan na yung sumisira parate. Kaya lang, wag nawa tayo ng makisabay pa o maging corrupt ka. At your point, i-stop mo na yon para yung mga next generation ay magkaroon na rin ng paglakad ng may katwiran. Amen ba? So, nawa makita natin ang bawat isa na talagang nagpapatuloy sa ninanais ng Panginoon. Na kahit na nasaan ka, nagliliwanag ka para kay Kristo. So, to my conclusion, the early church exemplified what it meant to be
the body of Christ in action. Amen po ba? Amen? So, yung binasa natin na yan, yung Acts 2:42 to 47, iyan po yung nakita natin na 4 characteristics or main characteristics na yung katulad ng devotion to teaching and fellowship, breaking bread in unity, generosity towards one another, and worship that extends into our communities. So, yan po. At ang tanong, papaano nga ba natin mapapanatili yung ganon? Na tayo ay makaka-enlighten o magiging magandang halimbawa rin sa ating komunidad o sa mga tao sa ating paligid. Isang bagay lang, kailangan natin ihanda ang ating buhay without blameless. Saan? Sa one day na magaganap sa heaven, na tayong lahat ay ikakasal kay Kristo. Nawa ang goal ng bawat isa ay hindi lang para maitaas o makilala dito sa mundong ito, kundi makita o makilala ng mga tao si Kristo. Si Kristo ang maitaas. Amen ba? At pag nangyari yon, dahil ang ating puso ay nagnanais, naglolonging, na mapuno, na gawin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ano sabi sa Ephesians 5:25 to 27? Pakibasa nga po. Ephesians 5:25 to 27. Husbands, love your wives, just as Christ loved the church and gave himself up for her to make her holy, cleansing her by the washing with water through the word, and to present her to himself as a radiant church, without stain or wrinkle or any other blemish, but holy and blameless. Amen. Amen? So Jesus as the divine bridegroom who cleanses His church, tinatawagan po ang bawat mananampalataya. Ano ang challenge sa atin? We must remain pure, watchful, and blameless in preparation for the return of the bridegroom, who is Jesus Christ. Regardless, ano man yung ginawa natin dito, kung ito ay hindi ginawa natin mula sa ating puso, dahil nais natin mapasaya ang Panginoon, mabigyan natin siya ng kalwalatian, mababaliwala lang po ang ating mga ginagawa dito sa mundo. But if we do anything para mabigyan natin ng kaluguran ng Diyos, sabi nga, whether we eat or drink, we must give glory to alone to our God. Amen ba? Kaya, as Christ loved the church and gave Himself up for her, that He might present the church to Himself in splendor without spot or wrinkle or any such thing, that she might be holy and without blemish. So yan po ang ninanais sa atin ng ating Panginoong Jesus, na tayo'y humarap na handa na, katulad nung 5 wise virgins. Amen po ba sa Matthew? At sabi din sa 2 Corinthians 11:2, 2 Corinthians 11:2, nandiyan po ba? Wala? Okay, pakibasa. I am jealous for you with a godly jealousy. I promised you to one husband, to Christ, so that I might present you as a pure virgin to Him. Yan yung sinasabi din ng Panginoon. God is a jealous God at nais niya na tayo lang. No, tayo ay nakafocus sa Kanya. The love of my life. Amen ba? Hindi ang tao, yung asawa mo o yung mga anak mo o yung mahal mo sa buhay ang makakapagpuno sa'yo, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. At dahil dyan, kung ating i-desire na mapasaya ang Panginoon sa ating buhay, tayo ay hahayaan niyang manatili na
nagbibigay kaluguran sa Kanya. At alam naman natin na one day lahat tayo ikakasal sa Kanya. Babae man o lalaki. Amen ba? Hindi dahil yung parang na same-sex marriage, kundi that time, tandaan natin ang babalikan ng Panginoon ay ang Kanyang iglesia. Kaya bilang iglesia ng ating Panginoon, let us give our best to Him and to our fellow believers and to our community. Amen? And 2 Peter 3:14, ito na po yung huling verse. 2 Peter 3:14, therefore, beloved, since you are waiting for these things, be diligent to be found by Him without spot or blemish and at peace. Magiging prepared ka lang kapag katulad ka ng wise women, yung 5 virgins na laging handa, na wag mong isipin na matagal pang darating ang Panginoon, kundi ang makita ng bawat isa, anytime soon, Jesus will coming back to His bride. At dapat tayo yun, na handang harapin ang ating Panginoong Hesukristo without blemish, without any spot, or wrinkle-free. Amen ba? So let's embrace yung model na ginawa ng ating mga unang iglesia as we seek to be the church at its best. Prioritize connection with God and each other. Napaka-importante po ng ating intimacy, ng ating fellowship sa Diyos. Una sa Diyos, vertical, at sa Kanyang kapwa-tao. Kaya kung makikita nyo, ano yung nabuong sign? Cross pa rin. Kaya ang sentro pa rin dapat ng ating buhay, no matter what, ay ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Amen. Let us pray. Hallelujah, Jesus. Salamat po, aming Ama. Salamat na kay buti mo sa bawat isa sa amin. Lahat kami ay mapapahamak doon sa dagat-dagatang apoy ng impyerno dahil sa kasalanan ng una naming magulang. Pero hindi mo hinayaan na kami ay mapahamak doon sa dagat-dagatang apoy. Binigyan mo po kami, Panginoon, ng way. Ipinadala mo po ang iyong bugtong na anak na si Jesus upang mamatay, bayaran ang aming kasalanan. Siya ang magmistulang kasalanan para kami ay makita mong matuwid sa pamagitan ng iyong anak na si Jesus. You made a way, Father. You sent Jesus to us, the only begotten Son of yours, para kami ay magkaroon ng buhay, buhay na walang hanggan. Kaya kapatid, kung wala ka pang kasiguruhan ng kaligtasan o ng buhay na walang hanggan na ino-offer ng ating Panginoong Jesus, this is the day of salvation to you. Nandirito man or nasa online. God is just using my mouth, my voice. If you hear this, at ninanais mo na tanggapin siya bilang tagapagligtas at Panginoon, sumunod ka sa maiksing panalangin ito ng pagtanggap. Panginoong Jesus, sa oras na ito, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Salamat po sa regalo ng buhay. Salamat na ikaw ang naghirap na matay doon sa krus ng Kalbaryo para ako ay magkaroon ng buhay, buhay na walang hanggan. Hinihiling ko po na patawarin niyo ako sa lahat ng aking mga kasalanan.
At sa oras na ito, linisin niyo po ako ng inyong banal na dugo. At sa oras na ito, Panginoon, tinatanggap kita, pinapapasok sa aking buhay. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na ibinigay mo na walang bayad, kahit na ang buhay mo ang kapalit, O Diyos. Salamat sa dakilang pag-ibig mo sa akin. Sa oras na ito, ikaw na po ang maghari sa aking buhay. Salamat na ikaw ang tanging daan, ang katotohanan at ang buhay. At dahil sa iyo, aming Panginoong Jesus, ako ay may buhay ng walang hanggan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. So as a church, let us sing that song. If you want to be with Jesus as your bridegroom, hallelujah, Jesus. Dressed in white and wrinkle-free, I have the earthly love that I am holding to. You're the one who means everything to me. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I'll give you anything, I will give everything to you alone. Sige, church. If you want one day, you will marry the bridegroom. Ito ang bulong mo sa ating Panginoon. Dressed in garment white and wrinkle-free, I have no other love. I have no earthly love that I am holding to. Cause you're the one. You're the one who means everything to me. I will sing. I will sing, I will worship you, I will bow myself down humbly at your throne. I will give